Meron akong sasagutin, 4 na questions, pero related ito sa isa't isa, kumbaga tungkol ito sa iisang topic. Unang question, paano naman po yung mga na-absorb? May makukuha ba yon sa dating agency nila? Second question, meron po bang makukuha if nagpalit ng agency? 5 years na ako sa agency, bigla po nagpalit, na-absorb naman po, wala po ba makukuha sa dating agency? Paano po kung ang bagong agency ay hindi mo gusto ang sahod na ibibigay nila, makakatanggap po ba ng separation pay sa dating agency kapag lumipat sa bagong agency pero dating employer? And lastly, paano kung magsara or ipasa kami sa ibang agency pero ayaw ko? May makukuha ba ako sa dating agency? Okay. So doon muna tayo sa nagsara ang agency. Under the labor code kasi pinapayagan yung closure of business as an authorized cause ng termination. Magkakaroon ka lang ng notice na 30 days, at least 30 days sa employee, and notice na 30 days sa DOLE. And then, payment ng separation pay kung ang closure ay due to hindi siya serious business losses. Okay? Kasi kung yung closure mo, yung pagsasara mo ng negosyo ay dahil sa serious business losses, hindi ka na liable sa separation pay. Pero kung hindi yun ang dahilan, nagsara ka lang para siguro lilipat ka ng ibang lugar, ganon. So, nagsara ka, ang babayaran mo ay 1 month pay or 1/2 month pay for every year of service. Okay, 1 month pay, halimbawa, sa employee ay less than 1 year pa lang sa kumpanya. So, 1 buwan ng bayad nun. Halimbawa naman, 5 years na si employee sa kumpanya o dun sa nagsarang kumpanya. Ang equivalent ng bayad nun ay 2.5 months kasi 1/2 month pay for every year of service. Paano kung 5 years and 6 months? Ang magiging bayad na ng empleyado nun ay 3 months. Bakit 3 months na sahod ang equivalent nun? Kasi ang 6 months ay considered 1 year for purpose of computation ng separation pay. Ngayon, para naman dun sa question na kung na-absorb ka ng bagong agency, ano naman yung makukuha mo sa dati mong agency? Alam nyo bang mayroong actual na kaso na nangyari? Ang involved dito ay isang malaking mall. And may bagong agency na terminate or natapos yung kontrata ni mall sa lumang agency. Ngayon, lahat ng empleyado ng lumang agency na to, inabsorb or pinaabsorb or ipinasa doon sa bagong agency. Ngayon, itong mga empleyado, nag-file ngayon ng case laban sa kanilang dating agency. Alam nyo ba kung anong kaso ang isinampa? Illegal dismissal. Ibig sabihin, yung termination nila ay hindi naaayon sa batas o sa provision ng labor code. So, bakit nasabi nating illegal yung dismissal na ganon? Kasi under the labor code, mayroong 2 klaseng causes na pinapayagan para tanggalin ang empleyado sa kanyang posisyon. Yung una, just causes. Basically, may ginawa ang empleyado, may kasalanan ng empleyado. Yun ang ibig sabihin nun. Pangalawa, authorized causes. Ito naman, yung dahilan o kaya yung basihan ng pagtanggal ay galing naman kay employer. Halimbawa, ito yung redundancy, retrenchment, installation of labor-saving device, o kaya naman ay nagkaroon ng closure ng kanyang negosyo. Yun, authorized causes ang tawag doon. Ngayon, kung ang dismissal mo ay wala doon sa 2 na nabanggit sa labor code, nagkakaroon ngayon ng illegal dismissal. At ang illegal dismissal, it could be actual or constructive. Actual, ibig sabihin, inisyohan ka mismo ng termination letter or notice of dismissal or end of contract, ganon. Yun yung actual dismissal. Constructive illegal dismissal naman ay
base sa ginawa ng employer sa'yo, nagkaroon ka ng conclusion na gusto kang tanggalin sa trabaho. Ganon. Pero walang paper, walang notice, or hindi express yung pagkakasabi sa'yo na tanggal ka na, walang ganon. Kumbaga, base sa aksyon na employer, ay nagkaroon ng termination. Anong example ng ganitong constructive illegal dismissal? Halimbawa, preventive suspension, lumampas na sa 30 days. O sabihin na natin, naka-floating status ka na indefinite. Ayun, yung mga ganon. Ganyan yung mga klase or examples ng constructive dismissal. Ngayon, ito yung nakaugalian na gawin ng mga agency sa kanilang mga empleyado na ipinapasa nila sa ibang agency or sa bagong agency ng kanilang kliyente. Bago nila ipasa or ipa-absorb sa ibang agency yung kanilang mga empleyado, pinapagawa nila ng resignation letter. Tandaan ninyo, ang resignation letter ay ebidensya laban sa empleyado na magkiklaim na siya ay illegally terminated. So, ang ibig sabihin nito, kung meron kayong naisubmit na resignation letter, and later on nakapag-decide kayo na, ay teka, parang mali yung ginawa sa akin ng employer ko or ng agency ko, mag-file nga ako ng illegal dismissal. Ebidensya ang resignation laban sa claim nyo na tinanggal kayo. Kasi yung resignation, ibig sabihin nun, kayo yung voluntaryong pumutol ng inyong employment relationship sa inyong employer. Okay? Yun ang resignation. Depensa yun ni employer laban sa claim ninyo na kayo ay tinanggal sa inyong posisyon illegally. So, pagpalagay natin na nung na-absorb kayo sa ibang agency or sa bagong agency, hindi kayo nag-submit ng resignation letter sa inyong dating agency, pwede kayo ngayong mag-file ng illegal dismissal kung gusto talaga ninyong i-pursue yung cause of action ninyo para mabayaran kayo. Ang legal remedy or ang i-award sa inyo ng korte ay reinstatement, ibabalik kayo dun sa dati ninyong posisyon, and then full back wages, yung sahod na dapat ninyong makuha from the time na terminate kayo ng agency hanggang sa time na maging final yung decision, makukuha nyo yon in the form of back wages. Okay? Ngayon, kailan papasok itong separation pay? Kapag hindi na kayo po pwedeng ibalik dun sa dati ninyong posisyon dahil meron ng ibang empleyado na nakaupo doon or na-hire nila para doon sa posisyon ninyo, magkakaroon na ngayon ng separation pay. 1 month for every year of service. So kung 15 years na kayo, 15 months na equivalent ng sahod ang makukuha ninyong separation pay. Iba pa yung back wages. Okay? So, dalawa yon. Ngayon, nung pina-absorb kayo, pinapirma kayo ng quit claim, meron kayong sinubmit na resignation letter, mananalo kaya kayo sa illegal dismissal case na ipa-file ninyo laban sa inyong dating agency? Hindi. Bakit hindi? Kasi hindi naman kayo tinanggal. Kayo yung kusang umalis. Yun ang ibig pong sabihin ng resignation letter. At uulitin ko po uli, kapag ang isang empleyado ay nag-resign, kahit 30 years na siya sa kumpanya, wala siyang makukuhang separation pay. Yan po ang general rule. Siyempre, meron tayong exceptions. Kapag nakasulat ito sa kontrata, pwede kang makakuha ng separation pay. Kapag nakasulat ito sa company policy or company handbook, pwede kang makakuha ng separation pay. Kapag merong union sa inyong kumpanya and meron silang collective bargaining agreement at isa ito sa mga nakasaad na benepisyo ng empleyado, pwede kang makakuha ng separation pay kahit na ikaw ay nag-resign. Pang-apat, kapag ito ay company tradition or company practice na ginawa na for the past years, halimbawa 5 years na itong ginagawa ng kumpanya sa mga nagre-resign na empleyado nila. Yun ang tinatawag na company tradition or company practice. Kapag napatunayan mo na meron lahat yon, makakakuha ka ng separation pay kahit na ikaw ay nag-resign. Pero ang general rule, walang separation pay kahit gaano ka pa katagal sa kumpanya. Basta nag-resign ka. Okay, so bumalik tayo dun sa
issue ng agency. Okay. So doon sa agency, paano naman kung pinag-submit ako ng resignation na hindi ko talaga planong mag-resign? Okay. Pinagawa lang ako ng resignation kasi sinabihan ako na hindi ko makukuha yung last pay ko, yung huling sahod ko, yung prorated 13-month ko, yung cash equivalent ng cash bond ko. Kaya napilitan akong gumawa ng resignation letter. Pwede ka pa rin bang makakuha ng bayad mula sa dating agency? Okay, ganito. Ang nature po ng resignation, meron itong element ng voluntariness. Ibig sabihin dapat ito ay free and voluntary na nag-initiate mula sa employee. Okay, kusa. May kusa yung employee na nag-resign. Ngayon, paano kung yung resignation ay may element ng force or may element ng pananakot sa empleyado na hindi ko i-release yung sahod mo kung hindi ka magsasubmit ng resignation letter mo? Okay, ganito. Ito, actual case din na nangyari. Isinampa ng mga security guards laban sa kanilang agency. So, ilan sila? Mga 5 yata sila. Pinag-submit sila ng resignation letter kasi ang pangako, i-deploy sila. Natanggal sila mula doon sa previous na kliyente. Ngayon, ang pangako ng agency, i-deploy sila sa panibagong kliyente. Pero kailangan muna nilang mag-submit ng resignation letter. Ngayon, alam nyo ba, nanalo yung mga security guards and pinabayaran itong mga gwardiya na ito kahit na mayroong resignation letter. Alam nyo kung bakit? Nakita ng korte na walang element ng voluntariness doon sa resignation letter. Nakita ng korte na napilitang gumawa ng resignation letter itong mga gwardiya kapalit ng pangako na ililipat sila o bibigyan sila ng panibagong assignment or deployment. And ibibigay sa kanila yung kanilang prorated 13-month, yung last pay, yung sahod, ganun. Ngayon, papaano nakita ng korte na hindi voluntary yung resignation? Ganito. Yung 5 guards na yon, okay? Pare-parehong nag-submit ng resignation letter na sulat kamay nila ha, sulat kamay nila. Pero, iisa yung laman. Kung baga pare-pareho yung laman ng resignation nila na parang ako si ganito, tapos nagre-resign ako bilang ganito sa kumpanyang ganito. Tapos yun na. Lahat ng 5 gwardiya na yun, pare-pareho ng laman yung kanilang resignation letter. And walang date. Okay. Yon. Tapos may pangalawa pang resignation letter uli na ipinakita yung agency. Yung pangalawang resignation letters naman ng mga gwardiya na nag-resign, naka-encode naman siya. Naka-encode pero blanco. Kumbaga, blanco yung pangalan, blanco yung effectivity ng resignation. So, fill upan na lang ng pangalan at saka ng effectivity ng resignation. Pero naka-encode sa English. Ngayon, ang sabi ng korte, hindi nila makita kung papaanong nanggaling ito voluntarily sa mga gwardiya na nagsipag-resign. Una, nakasulat ito sa lingwaheng hindi naman nila ginagamit talaga. Kasi English, okay? Pangalawa, ayun nga, pareho yung words ng resignation letter. Tapos yung mga blank spaces na fill upan lang ni agency ng pangalan tsaka ng effective date ng resignation. So, ang sabi ng korte, nawala yung element ng voluntariness. Okay? Dapat kasi yung resignation ay initiated by the employee. Andun yung element ng voluntariness, walang element ng force, hindi pinuwersa yung empleyado, hindi tinakot yung empleyado. Okay? So dahil hindi yun napatunayan dito sa kaso na to, panalo sa illegal dismissal itong mga gwardiya and na-awardan sila ng back wages and separation pay kasi hindi na sila maibalik doon sa dati nilang mga posesyon. So, ayan. Sana nasagot natin yung mga katanungan na binasa ko kanina sa first part. And then, so tandaan nyo, para sa mga agency employees na na-absorb ng panibagong agency,
Hindi ibig sabihin nun na wala na yung illegal dismissal na ginawa ng inyong dating agency sa inyo. Meron pa rin yun, and pwede nyong i-pursue yung cause of action na yun. Basta wala lang kayong sinubmit sa dating agency na resignation letter. Okay?